Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang panalo ng mga kaaway ni Casimero, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So hindi nga po natin maitatanggi na ang ating pambato na si former 3 Division Champion angas ng Pinas General Casimero ay isa sa mga fighters na napakadaming kaaway, kung saan maging ang mga kapwa niya Pinoy fighters ay nakakaalitan niya din ng dahil sa mga trash talks. Subalit madaming fans nga po ang nakapansin na matapos ni Casimero malasap ang masaklap at hindi inaasahang pagkatalo sa kamay ng Japanese underdog na si Kunosuke Kameda nitong nakalipas na buwan lamang, ay nagkataon naman nga po na sunod-sunod ang panalo ng kanyang mga kaalitan na boksingero. Kagaya na lang po ni Marlon Tapales na nanalo via 6-round knockout ilang araw lang makalipas matalo ni Casimero kay Kameda. Habang si Carl James Martin naman ay naging matagumpay din sa kanyang laban kontra kay Aaron Dipain via decision. Maging ang Mexican former 2 Division Champion Luis Neri ay nakuha din ang panalo via technical decision isang araw matapos matalo ni Casimero. At kahapon lamang po ay nanalo din ang isa pang kaaway ni Casimero na si super bantamweight contender Raiz Alim kontra sa napakatibay na undefeated Japanese knockout artist Mikito Nakano. Bukod dyan ay nakatakda ding lumaban sa susunod na linggo ang isa pang contender na si Elijah Pierce, kung saan siya ang magsisilbing main event sa kauna-unahang major boxing event ng Manny Pacquiao Promotion sa Amerika. At kapag nanalo pa ito, ay lahat talaga ng kanyang nakaalitan maliban kay Vincent Astrolabio ay nanalo sa kani-kanilang mga laban. Kaya naman sa kasamaang palad po para kay Casimero, ay dahil sa mga pangyayaring ito ay tila napag-iwanan siya ng kanyang mga kaalitan sa pagkakataon na ito. Kaya kailangan talagang manalo ni Casimero sa laban niya sa susunod na buwan kontra kay Tommy Zocochi para makabawi na rin siya. At nang sa ganun ay hindi siya tuluyang mapag-iwanan. Lalo pat lahat ng nabanggit nating pangalan ay nakaaway niya at nakabangayan niya sa social media. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila winalaghiya nga po ang ating pambato na si World Title Challenger Charlie Suarez ng WBO. Ang buong akala po kasi natin ay pumayag na si Suarez na magpaubaya para sa unification fight ni Emmanuel Navarrete at Eduardo Nunez na siyang nakatakdang ganapin sa buwan ng Pebrero, dahil alam naman nating lahat na may pangako ang WBO na mag-utos ng mabilisang rematch sa pagitan ni Suarez at Navarrete matapos mapatunayan na suntok ang dahilan ng pagkabitak ng kilay ni Navarrete at hindi isang headbutt. Dahilan kung bakit binawi ang panalo kay Navarrete at ginawa itong no contest. Subalit atin nga pong napag-alaman na hindi pala pumayag ang kampo ni Suarez na magpaubaya na magtusi Navarrete at Nunez dahil gusto na nitong makipag-rematch sa Meksikano. Kaya naman dahil dyan ay humihingi ngayon ng eksplenasyon ang kampo ni Suarez sa WBO kung paano naikasa ang unification fight ni Navarrete at Nunez kahit hindi naman siya pumayag na magpaubaya at na may active order sa rematch nila ni Navarrete. Ang ginawang ito ng WBO ay harap-harapang pambabasto sa ating pambato na dapat ay hindi pinapalagpas. Lalo pat dugot pawis ang sakripisyong ginagawa ni Suarez para lamang magkaroon ng pagkakataon na maging isang world champion. Pumalpak na nga ang mga organizers at referee sa laban nila at nanakawan pa siya ng kampyonato na dapat sana ay tinatamasa niya na ngayon. Tapos wawalang hiyain pa siya ng ganito. Hindi po ito patas, kaya kayo na lang po ang humusga dyan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.